Patuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo sa Davao Oriental at Compostela Valley. May mga dumadayo pang doktor at nurse para magbigay ng tulong medikal. Pero kahapon ang ilan sa kanila sugatan matapos bumaliktad ang kanilang sinasakyan. Sa kabila naman ng trahedya, ramdam na rin ang ilan doon ang diwa ng Pasko. Live mula sa Bislig sa Surigao del Sur, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, sa pagbibigay nga ng serbisyo publiko na aksidente ang isang grupo ng mga doktor mula sa Maguindanao kagabi. Pero sa kabila nga ng disgrasya, patuloy pa rin sila sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Okay naman po kayo, sir? Thumbs up po? Okay lang po? Imbes na manggamot, ang mga doktor na ito naging pasyente ng maaksidente kahapon. Mga sugat at bali sa katawan ng tinamo ng 5 doktor na magsasagawa sana ng medical mission sa Baganga, Davao Oriental. Sugatan din ng kasama nilang driver. Nagulungan daw nilang isang puno na nakahambalang sa kalsada, dahilan para bumaligtad ang kanilang sasakyan. Dinala sila sa Davao City para masuri. Sa kabila nito, tuloy naman ang paghahatid ng serbisyo ng mga kasama nilang doktor. Pasensya na lang po, hindi na ako makasali sa medical mission kasi nagkakaroon nga ng problema. Pero tuloy pa rin po tayo, sir. Yes, tuloy pa rin po. It is not a part of the calculated risk, no? Kung saan ka man, talagang nakahanda na kami ng ganon. Hindi raw pwedeng maantalang medical mission dahil patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit. Sa Katiil District Hospital, isang sanggol na 7 buwang gulang ang namatay dahil sa acute respiratory infection. Marami sa mga pasyente, diarrhea, sipon, ubo at lagnat ang dinadaig. Karamihan sa mga medical team na dumayo mula sa ibang probinsya sa ospital na magpapalipas ng Pasko. Ang grupong ito ng mga doktor at nurse mula sa Albay halimbawa, sa tinayong tent na ngayon tumutuloy. Pinili raw nilang tumulong sa mga nasalanta dahil maging sila nagdaan sa maladilubyong pananalasa ng bagyo. Tulad na lang ni Nurse Arlene na namatayan ng kuya sa pagbayo ng bagyong Riming sa Bicol noong 2006. Ginawa niya yung part niya na maging kuya para sa akin. So, siguro, yun nga, proud sa akin yung kapatid ko na andito ako, nakakatulong ako sa victims din ng bagyo. Sa mga volunteer na tulad ni Arlene daw, nakakasilip ng pag-asa ang mga pasyente. Kahit hindi sila taga rito, mabuti naman ang pag-ano nila sa mga pasyente dito. Sa gitna ng trahedya, nakukuha pa rin ng mga taga-Katiil na damhin ng diwa ng Pasko. Inilawan na rin ang Christmas tree sa may nasirang simbahan. Kahit napapaano, maliwanag rin yung Pasko namin. Salamat po sa mga tulong na dumarating dito sa amin. May Christmas tree na rin sa eskwelahang ito sa New Bataan, Compostela Valley. Mas maayos na rin ang itsura nito. Dito, tinipon ng 400 bata mula sa 2 barangay para sa psychosocial activity. Layunin ng programa na tulungan ng mga batang makarecover sa trauma nila mula sa nagdaang bagyo. Sabi ni Bagyo, we will rise again! Mabango tayo, Nyubatan! Mabango tayo, Nyubatan! Oh! Samantala, hindi pa mailibing ang labi ng daang-daang nasawi sa trahedya. Kasalukuyan pang ginagawa ang pagkilala sa mga bangkay sa pamamagitan ng DNA at dental samples. Jessica, sa pinakahuling balita nga sa atin ng IPHO Maguindanao, nasa maayos sa kondisyon na itong 6 na sugatan sa aksidente kagabi. Isa na lang daw yung nasa ICU na inoobserbahan pa. Samantala, Jessica, patuloy naman itong pagbuhos ng malakas sa ulan dito sa Bislig City. Sa nakalipas nga na 2 linggo na nandito tayo, gabi-gabi talaga itong pagbuhos ng ulan. Kaya naman paalala ng mga nasa Incident Command Post doon sa mga bayan ng Boston, Katiil at Baganga, bukod sa mga residente, itong mga volunteer groups dapat mag-ingat lalo na't wala pang supply ng kuryente sa mga daan. Jessica? Naku, lalong pahirap yan. Salima, napakahirap na ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Davao Oriental. Tama ka dyan, Jessica. Dito sa Bislig, maswerte tayo dahil meron tayong nasisilungan. Doon sa Katiil, talagang lahat ng mga bahay, lahat ng mga structures na pwede pang puntahan, talagang wala ng mga bubong, no? So yun talaga yung
talagang binabantayan ng mga nasa Incident Command Post. Bukod dun sa mga nagbigay na ng trapal, binabantayan nila itong mga bata at matatanda dahil marami nang nagkakasakit ng ubot, sipon at lagnat. So patuloy yung pagbabantay at maswerte naman tayo dahil napakaraming volunteer doctors ang handang magbigay ng kanilang oras para sa mga nasalanta ng bagyo. Jessica? Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Lima Refran.